'Cause nobody does it like you. I like the way that you move. That's why I never go through with leaving you. Everybody's Magandang araw sa inyong lahat. Welcome back sa ating channel. Bago tayo magsimula sa panibagong paksa, meron muna kaming itatanong sa inyo. Mahilig ka ba sa mga palaisipan? Kung oo, tamang-tama, dahil magbibigay kami ng mga bugtong na tiyak na mapapaisip sa inyo. Handa na ba kayo? Tara, simulan na natin. Ito ang aming hinandang mga katanungan para sa aming bugtong. Una, mahaba ang tenga, gulay ang paboritong pagkain, at talon ng talon. Sino ako? Ang sagot ay koneho. Pangalawa, mahaba ang buntot, mahilig sa saging, mahilig umakyat, at pahilik-hilik. Sino ako? Ang sagot ay matsing. Pangatlo, maliit ang katawan, mabilis tumakbo, takot sa pusa, at nanginginig kung ito'y andito. Sino ako? Ang sagot ay daga. Pang-apat, may bahay na bitbit kahit saan pumunta. Mabagal ang lakad, pero laging may kasama. Sino ako? Ang sagot ay pago. Panglima, may guhit ang balat, mabangis ang anyo, hari ng kagubatan, at kinakatakutan ng maraming tao. Sino ako? Ang sagot ay tigre. Ang pabula ay isang maikling kwentong katang-isip lamang. Karaniwan itong isinasalaysay para aliwin ang mga kabataan, ngunit higit sa lahat para magbigay ng mahalagang pag-aral. Ang mga tauhan dito ay pawang mga hayop na kumakatawan sa iba't ibang ugali at katangian ng tao. Halimbawa, ang ahas ay sumasagisag sa isang taong taksil, ang pagong ay makupad, ang kalabaw ay matyaga, ang palaka ay mayabang, ang unggoy o matsing ay tuso at ang aso ay matapat. Hindi lamang hayop ang maaaring kumakatawan, pati mga bagay. Halimbawa, ang rosas ay simbolo ng babae at pag-ibig, samantalang ang bubuyog ay sagisag ng isang mapagtanong manliligaw. Ang mga papula ay nagtuturo ng tama, patas, makatarungan at makataong makikitungo sa ating kapwa. Ito ang dahilan kung bakit lumaganap ang mga ito, dahil dala nila ang magagandang aral na maaari nating magamit sa ating pang-araw-araw na buhay. Ngayon, pakinggan ninyo ang aming inihandang audio podcast para sa inyo. Magandang araw sa inyong lahat. Welcome sa aming special podcast episode. Ako si Thea at kasama ko ngayon ang buong tropa. Kaya siguradong exciting ang magiging usapan natin. Hello! Ako naman si Tara. At syempre, hindi pwedeng mawala ang energy sa episode na to. What's up guys? Ako si B. Medyo mahaba-haba raw ang ating pag-uusapan natin ngayon. Kaya, stay tuned kasi marami kayong matututunan. At syempre, ako si Puna. Ready na rin para sa kwento at kalaman na ibabahagi namin. Ako naman si Rabs, ang nag-iisang lalaki sa tropa. Pero promise, hindi ako mahuhuli sa discussion ngayon. Ayan, kompleto na tayo. So mga kapodcast, medyo kakaibang episode natin ngayon. Kasi hindi lang basta kwentuhan ng buhay o random na topics. Ang focus natin ay isang napaka-interesting paksa sa panitikan, ang pabula. At syempre, ang kwento na nakaloob dito, ang hatol ng koneho. So relax lang kayo dyan. Baka nakahiga, naglalakad o kumakain. Samahan niyo kami habang dinidissect natin ang kwento ng tigre, tao, puno, baka, at syempre, ang koneho. Okay, so let's start from the very beginning. Sa kwento, may isang lalaki na nakarinig ng tigre na humihingi ng tulong galing sa hukay. Imagine that, isang wild, malakas, at nakakatakot na hayop na trap. At ang natural na insect ng tao, maawa. Kasi tigre yun at nagdadalawang isip pa siya nung una, tinutulungan ba rin niya? Dahil hayop pa rin siya na nahihirapan. Kaya ang ginawa ng lalaki, tinulungan niya. Kumuha siya ng troso at pinagapang niya. Pero guess what? Biglang nagbago ang ihip ng hangin. Correct. Yung tigre, imbis na magpasalamat,
sinasabi niya na gutom siya. At dahil nandyan yung lalaki, siya ang gustong kainin. Dahil ilang araw na raw hindi kumakain ang tigre. Grabe no, parang betrayal. Ikaw na nga yung tumulong, ikaw pang gustong saktan. And here's where it gets interesting. Nagkaroon ng usapan kung tama ba o mali na kainin yung tao. Ang tigre gusto ng hatol ng iba pang nilalang para may justification. Kaya lumapit sila sa iba para mabigay ng opinyon. Una sa puno. Yung puno, honestly, harsh siya. Sabi niya, buong buhay ginagamit siya ng mga tao. Pinuputol para gawing gamit, sinusunog, at kung ano-ano pa. Kaya siding siya sa tigre. Next, yung baka. Halos same din ang logic. Nagbigay siya ng gatas, lakas, serbisyo sa tao. Pero at the end of the day, kapag tatanda na, papatayin pa rin siya at kakainin. Kaya sabi niya, tama lang na kainin din yung lalaki. Kaya parang hopeless case na si tao. Dalawa na agad ang siding sa tigre. Pero hindi doon nagtatapos kasi pumasok na ang ating bida, ang kuneho. The rabbit. Siya yung game changer. Ang approach ng kuneho ay iba. Imbis na diretsong pumili ng side, nagtanong siya. Parang nagdududa siya at gusto niyang makita ulit kung paano nangyari. Kaya ang sabi niya, paano ba talaga nangyari? Pwede niyo bang ipakita ulit? At dahil doon, walang pagdadalawang isip, tumalon ng tigre sa hukay. Dahil gusto na niyang matapos at para ipakita yung sitwasyon. Tapos ayun na, trap ulit siya. Kaya napaisip ang kuneho na ipatuloy niya ang kanyang paglalakbay at hayaan ang tigre sa hukay. Ang talino, di ba? Hindi siya gumagamit ng lakas, kundi diskarte. Ayun na nga, dito naman tayo sa kaligirang pangkasaysayan ng pabula sa Korea. At alam nyo ba, lang basta kwento ang mga pabula, kundi malalim din ang pinagmulan nito. Grabe, lalo na sa Korea. Tama ka dyan, Robs. Sa Korea, ang mga hayop ay hindi basta nilalang. May simbolikong ugnayan sila sa kultura at paniniwala ng mga tao. May isang alamat tungkol sa tigre at oso na gustong maging tao. Napaka-interesting naman ito. Sobra! Sabi nga sa kwento, bubaba raw ang Diyos ng kalangitan na si Wanin. Humiling ang tigre at oso na maging tao. Kaya, inutusan silang magkulong sa kuweba ng 100 araw. Kakayanin niyo yung ganong katagal? Hindi ko carry yan. Pero alam niyo ba, ang tigre daw ay agad na sumuko at lumabas. Pero ang uso, nagtiis hanggang matapos ang 100 araw. Wow! At sa pagtatapos, siya ay naging isang magandang babae. Nagpasalamat siya sa Diyos at tumiling ng anak. Kaya ipinadala ni Wanin ang kanyang anak na si Hwanong. At ikinasal sila. Nagkaroon silang anak na si Dangon na siyang naging hari. Paniniwalang dito nagsimula ang simbolikong hayop sa Korea, lalo na sa iba't ibang dynastia. Kaya nakikita natin malaki ang bahagi ng kultura nila ang mga hayop, katulad ng tigre sa kwento natin. Okay, listeners, medyo mahaba-haba pa ang kwentuhan natin. Kaya mag-short break muna tayo. Hinga muna kayo dyan, inom ng tubig, at kung naglalakad ka, relax lang. Balik tayo in a few seconds. This video is sponsored by Kangkong Chips by Josh Moica. Sa unang kagat, ginawa ko naman lahat. Paano bang magmahal? Palagi bang masasaktan? Umiiyak na lang palagi. Gusto ko nang lumisan. Paano bang magmahal? Kailan bang nasasaktan? Lagi na lang di maaari, ngunit ayaw lumisan. Welcome back mga ka-podcast! Ngayon, magandang balikan natin ang tanong. Ano nga ba ang pabula? Ang sabi mismo sa libro, ang pabula raw ay isa sa mga sinaunang panitikan sa daigdig. Nagsimula pa noong 5 at 6 na siglo bago si Kristo sa India. At lalo daw itong sumikat sa Gresya dahil kay Aesop na tinaguri ang ama ng mga sinaunang pabula. Wow!
Ang pabula daw ay katang-isip na kwento, pero may dalang aral. Kadalasan, mga hayop ang bida at sila ang kumakatawan sa ugali ng tao. Tulad ng ahas na sumasagisag sa kataksilan, gaya ng kaibigan mo. Aso naman sa katapatan. Dito ka na lang sa dog lover. But, wait, hindi mo papuhuli ang pagong. Ang pagong ay isa sa pagiging makupad pero matyaga. Oo. Nakaka-touch naman, maging ang mga bagay, may kahulugan din. Rosas para sa pag-ibig. Kaya pala rosas ang gusto ng mga babae. Bubuyog naman ay para sa isang mapagtanong manliligaw. Ouch! Kaya hindi tayo pwedeng lumapit sa bubuyog dahil masakit sila. Tama nga yung hugot na yan. Ang pinakamalaga, ang pabula ay nagtuturo ng tama, patas, makatarungan at makataong ugali. Kaya nga hanggang ngayon, patuloy pa rin itong isinisalaysay. Tama! Kayo, ano bang natutunan ninyo sa kwentong ito? For me, ang pinaka-lesson ng kwento ay huwag maging makasarili. Kapag may tumulong sa iyo, learn to be grateful. Ako naman, sa akin, gamitin ang utak, hindi lahat ng laban panalo ang malakas. Minsan, panalo ang matalino. Lesson ko, kahit maliit ka, huwag matakot na magsalita. Kasi baka ikaw pala yung makapagligtas. And mine, laging i-balance ang hustisya. Hindi porket may power ka, ikaw na ang tama. Siguro ako, siguro tungkol sa kalikasan. I think the story is reminding us na huwag abusuhin ang mga bagay sa paligid natin. At dyan nagtapos ang ating napakahabang kwentuhan tungkol sa ang hatol ng kuneho. Sana ay marami kayong napulot na aral at lessons na pwede nating dalhin sa totoong buhay. At sana rin ay ma-appreciate natin ang ganda ng mga kwentong tulad dito. Simple pero loaded ng meanings. Don't forget to be like the rabbit, small but wise. At huwag maging tulad ng tigre, selfish and ungrateful. Dahil napakinggan na ninyo ang aming paglalahad, ngayon, aming ibubod ang kwento upang mas madali ninyong manuan. Sa simula, noong unang panahon, may isang tigring nahulog sa isang malalim na hukay at humingi ng tulong sa isang lalaki. So, noong unang panahon, nung nagkakapagsalita pang mga hayop, may isang tigring nahulog sa isang malalim na hukay dahil sa paghahanap niya ng pagkain sa gubat. Humingi siya ng tulong, ngunit walang nakakarinig sa kanya. Lumipas na ilang araw, may isang lalaking dumaan at dali-daling humingi ng tulong ang tigre. Sa suliranin naman, tinulungan pa rin ng lalaki ang tigre kahit siya ay natatakot. Ngunit, hindi tinupad ng tigre ang kanyang pangako at binalag pa siyang kainin dahil wala ra siyang kain ng ilang araw. Kasukdulan, humingi ang tigre ng hatol at opinyon sa puno, baka at kuneho, kung saan pareho nilang sinabi na may karapatan ng tigre na kainin ng lalaki. Dito na ang pinakatensyonadong bahagi ng kwento kung saan ang puno ay sumang-ayon sa tigre na kainin ng lalaki dahil pinuputo na lamang siya. At gayon din sa baka dahil pinapatay siya kapag tumanda na. Ngunit iba ang hinatol sa kuneho. Dito natin malalaman kung may ligtas ba ang lalaki o kakainin siya ng tigre. Pababang aksyon. Lumating ang kuneho at pinabalik ang sitwasyon sa umpisa kung saan muling nahulog ang tigre sa hukay. Dito sinabi ng kuneho na maaari bang ipakita sa tigre kung paano nangyari, ngunit may ibang plano na pala ang tigre. Wakas, hinatulan ng kuneho ang tigre na iwan sa hukay bilang kaparasahan sa pagiging kawalan ng utang na loob. Pinapakita rin na pagiging tuso at matalino ay hindi masama kung ginagamit sa paggawa ng tama. At ang mga wala ng loob ay pinaparasahan sa huli. Mula sa kwento ang hatol na kuneho. Natutunan natin na hindi sapat ang lakas at kapangyarihan lamang. Mas nananaig ang talino, diskarte at pagiging mapanaw. Ipinapakita rin dito na hindi lahat ng tinutulungan natin ay marunong tumanaw ng utang na loob. Kaya dapat tayo ay maging maingat sa pagtitiwala. Bukod dito, ang babula ay nagtuturo ng pagiging patas at talino sa pagdedesisyon ay mahalaga hindi lang sa mga kwento, kundi lalo na sa tunay na buhay. Ang pinakamahalaga ay dapat piliin natin ang tama at
makatarungan kahit minsan ay mahirap.